Revised Child Protection Protocol support mula sa Bureau of Immigration at update sa naarestong dayuhan sa Pampanga Care Facility ating pag-uusapan kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali po. Ma'am, paano po nakikilahok ang Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng bagong protocol para sa case management ng mga batang biktima ng pang-aabuso, pagpapabaya, pagsasamantala, pati na rin yung diskriminasyon? Yes, kahapon po nagkaroon tayo ng joint signing nitong at launch po nitong bagong protocol para dito po sa case management ng mga kabataan po na nabibiktima ng mga exploiters. At ito po ay ginanap sa Department of Justice. Bali, ito pong protocol na to, binibigyan po ang mga members ng interagency ng kani-kaniyang mga roles and responsibilities para i-improve po natin yung sistema upang mas mapangalagaan po yung mga kabataan. This is very important to ensure na mabilis po yung action natin kapag meron pong bata na nalaman natin na abuso, nakakaranas po ng exploitation. Ms. Dana, ano po yung pinakamahalagang pagbabago sa revised protocol kumpara sa naunang bersyon nito at paano ito makakatulong sa mas mahusay na pagtugon sa mga kaso ng child abuse? Yes, yung members po ng interagency inaral kung ano po yung mga posible pong mga choke points ng ating system in terms of giving assistance to children na naaabuso. At ito po, nagkaroon tayo ng ilang mga pakikipag-usap, pakipagpulong sa mga representatives ng iba't iba pong ahensya. At niresolba po natin yung mga issues at inayos po natin yung system para mas efficient po yung case management. All the way po ito sa assistance doon sa tao, sa biktima po, sa interception, arrest, and filing of cases, laban din po doon sa akusado. So hindi lang po ito one-sided, two-tier po ito. We make sure that the child is protected at binibigay po ang protection na ito ng lahat ng ahensya ng gobyerno at the same time yung akusado po ay humarap sa full effect of justice. Ma'am, bilang gatekeepers po ng ports of entry at exit sa ating bansa, ano po yung tinitingnan ng ating mga immigration officers na posibleng indikasyon na pwedeng trafficked o kaya inaabuso yung isang bata? Yes, particularly po for sa ating mga ports, meron po tayong coordination with different government agencies that forward us information, halimbawa intelligence information about possible trafficking activities. Isa po sa talagang main na tinitingnan din natin doon sa ating mga paliparan ay yung mga posible po na foreign sex tourists na papasok po dito sa bansa. Pero hindi talaga tourism ang kanilang punta dito at meron silang ibang intensyon at ang intensyon nila ay umabuso po ng ating mga kababaihan at kabataan. Meron po tayong Shield Kids campaign na naka-roll out po sa ating po mga paliparan at doon po sa ating iba't ibang opisina. Ito po ay parang an opportunity for people to report to the Bureau of Immigration if they know of any foreign nationals that are involved sa mga exploitation po ng kabataan. Partner po natin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na part din po nitong interagency as well as yung CWC po na siya pong nagbigay sa atin ng Makabata Helpline para po magamit natin dito po sa pagre-report na ito. Ito pong helpline na ito is 1383 na siya pong pwedeng gamitin para mag-report ng mga illegal aliens na nang-aabuso po ng mga kabataan. Kaya nagpapasalamat din po kami sa Council for the Welfare of Children na siya pong partner natin dito po sa endeavor na ito. Ma'am, paano po pinapalakas ng BI ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya tulad ng DOJ, DSWD at ibang law enforcement agencies para masiguro pong maayos yung case management at proteksyon ng mga bata?
Yes, alam niyo, mga sir, dati-rati sinasabi yung mga ahensya ng gobyerno, hindi ba kayo nag-uusap-usap at may kanya-kanya kayong ginagawa at hindi aligned yung mga ginagawa nyo. Ngayon po, ang difference ay nag-uusap-usap na ang mga ahensya ng gobyerno. Regular po kaming nakikipagpulong sa mga miyembro ng interagency para ma-fresh out po yung mga challenges that are encountered. Isa po ito, itong protocol na nilaunch po kahapon, isa po ito sa mga resulta ng mga pakikipag-usap na iyon upang harmonize po ang actions natin. Kasi hindi na po, tapos na po ang panahon na kanya-kanya tayo ng mga ahensya ng gobyerno, kanya-kanyang pabibo, kanya-kanyang gawa. Ngayon po, kailangan harmonize ng ating actions kasi it only improves yung manner natin na bibigay ng proteksyon at assistance po doon sa mga batang naaabuso. Ma'am, meron po bang bagong training o teknolohiya na ipinapatupad o ginagamit ang BI para tulungan po yung inyong mga tauhan sa pag-detect po o pag-handle ng sensitive cases involving children? In the side po of BI, meron na tayong Advanced Passenger Information System. Yan po ay naka-roll out na. Nasa initial phase po tayo at I think more than 20 already airlines are connected. Ang ibig sabihin po nito, pag check-in pa lang po ng individual doon sa bansang kanyang pinanggalingan, yung data po, yung kanyang identity and all the previous data po tungkol sa kanya, ay pumapasok na po sa sistema ng BI upang makapagkaroon na po tayo ng initial vetting. Kung maalala niyo po, before, manual po yan ang ginagawa natin. Malalaman natin kung ang taong ito ay isang undesirable alien o kaya po wanted criminal pagdating niya sa harapan ng immigration officer. But ngayon po, wala pa siya sa Pilipinas. Alam na natin na itong taong ito, hindi to dapat papasukin sa bansa. At nakakagawa na tayo ng mga measures to be able to intercept that individual immediately. Nagagamit din po natin itong Advanced Passenger Information System na ito para sa trends analysis kung may mga nakikita tayo na patterns of possible sex tourists that are coming to the Philippines, sinong kasama nila, ilan sila, anong mga flights ang ginagamit nila. We are able to track that using the Advanced Passenger Information System which was launched this year. Kaya mas malakas po ang ating sistema ngayon sa mga paliparan para pigilan po itong mga sexual predators na ito. Ma'am, paano niyo naman po tinitiyak na ang proseso ng interogasyon o pakikipag-ugnayan sa mga batang biktima mananatiling child-sensitive at hindi naman magdudulot ng dagdag na trauma? Sa atin po, meron po tayo mga sinusunod na mga protocols in terms of conversing with the victims. Nandiyan po doon sa ating interagency ang DSWD. For trafficking cases specifically po, we forward the subject po sa Interagency Council Against Trafficking where the DSWD conducts intervention efforts po upang makausap po yung mga biktima. So, talagang pinoprotektahan po natin sila at the same time po, we pursue justice para po mahuli po yung kanilang mga perpetrators. Ma'am, sa ibang usapin naman po, hingi naman po kami ng detalye sa operasyon sa pagkaka-aresto sa American National sa care facility dyan po sa Pampanga. Yes, nalaman po natin itong pag-aresto na ito na isang foreign national po involved dito po sa activities po against children dyan po sa Pampanga. Ito po ay ginawa ng DSWD as well as yung mga kapulisan po. And ito po ay kinukuha natin ng information po sa kanila para makapag-file din po tayo ng appropriate deportation case against a foreign national. Of course, haharap po yan sa mga local cases dito sa Pilipinas dahil mukhang sinampahan na po ng mga partners natin in the interagency ng local cases dito dahil marami-rami po itong haharapin na local cases. But at the same time, aandar po ang deportation case niya para po siya po ay once matapos po yung cases against him here in the Philippines, he will be deported.
Ma'am, ano po ang particular na paglabag sa mga immigration law o iba pang batas na inimbestigahan laban sa dayuhang ito? Kapag ka foreign national po at may ginawa pong bagay dito sa Pilipinas na nakakagulo na po sa society or hindi po nakakatulong sa ating komunidad, yan po ay maaari nating itag as an undesirable alien. Once ito po ay matag as undesirable alien, siya po ay tinuturing natin na deportable at tatapusin po natin yung mga kaso laban sa kanya. Siya po ay ide-deport at iba-blacklist. Ngunit, kung meron po siyang mga kinakaharap na local cases dito sa Pilipinas, ay kailangan po munang tapusin ang mga local cases na yon bago po i-implement ang deportation para talagang maharap niya yung full effect of justice. Kasi kapag ka-dineport po natin ang isang foreign national nang hindi po niya natatapos ang mga cases niya dito, hindi niya nasa-serve ang mga sentences niya dito, para na rin po nating pinatakas at hinayaan na maiwasan niya yung punishment for his crimes. Pero kung siya po ay haharapin niya lahat ng kaso niya dito at isa-serve niya po ang mga sentensya, ay masisigurado po natin na talagang nabigyan po ng hustisya yung mga kabataan po na naabuso dito po sa mga kasong ito. Ma'am, bilang panghuli, mensahe na lamang po natin sa ating mga tagapakinig patungkol po sa revised protocol, pati na rin po sa pagprotekta sa ating mga kabataan in general. Yes, ito pong revised protocol na ito na initiative po ng interagency, particularly Department of Justice and DSWD, ay fully supported by the Bureau of Immigration and other members of the interagency. Tayo po as part of the group, sinisigurado po natin na maprotektahan po ang mga kabataan laban po sa exploitation, pananamantala, lalong-lalo na po kung may mga foreign nationals involved. Meron po tayong helpline in partnership with CWC para po ma-report ninyo itong mga ito. Maaari po kayong tumawag doon sa Council for the Welfare of Children, Makabata Helpline 1383. Nakakonect po yan sa Bureau of Immigration and other law enforcement agencies para i-report niyo po kung merong mga bata na inaabuso at ina-exploit para mahanap po natin, matugis natin yung perpetrator, yung taong nananamantala sa kanya, at mahuli na po natin yan whether isa po siyang Filipino or foreign national. There are different government agencies po na tiyak naman na gagawa po ng paraan para mahuli at makulong po ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Salamat po, magandang hapon.